Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, signs or cross watchers. Ito yung inyong October kapalaran reading. Yan. Ano yung mga mensahe, mga posibleng parating sa iyo, mga dapat mong malaman, yung mga hindi mo ini-expect, no? Ngayong October. Cross watchers, pwede rin, no? As long as nakaka-relate po kayo. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Kunin mo na natin overall energy ng October mo. Taurus. You have the Ace of Cups. Wow. So this is renewal. Pwedeng renewal of a romantic relationship or a friendship or renewal ng iyong mga loved ones, family. There is love, compassion. This is also a sign ng pagiging productive and maraming magandang ideas, no? Creativity, nagfo-flow eh. So there is a cup here overflowing kung ano man ito. May mga bagay, good stuff for sure, no? Good stuff, malapit sa puso mo, special, like blessings, ideas, love. This is inspiration, maaring parang sa iba. This is a gift, material man or spiritual or offer. Or pwedeng a signal ng may babying paparating or pregnancy. A proposal, yan. A look. Or offer, yan. O baka yung iba, betrothal, baka yung iba, engagement, or marriage, or simply, meron lang kayong something na, something na magpapa-inspire sa inyo, something na, papasukin ninyo. Like, pwedeng romantic relationship para sa mga single. Or commitment, no? Tignan na natin yung challenge para sa iyo, Taurus. Challenge mo ito. Seeking of Cups naman. Ay, nako, bago mo unahin yung iba, bago mo suportahan yung iba, kailangan suportahan mo rin sarili mo, mahalin mo rin sarili mo. O, hindi yung ibinubuhos mo lahat, no? Kasi ito parang napipil ko merong cup ito, overflowing. Overflowing, binubuhos mo sa iba, pero sa iyo, ikaw, pwedeng nakakaligtaan mo sarili mo. May mga times na mahalin mo rin sarili mo, magtira ka sa sarili mo, huwag mo ibuhos lahat-lahat sa iba. Magtabi ka, magsubi ka para sa sarili mo. Ngayon yung pinaka-challenge mo, or problem mo, or difficulty. Iba dito parang it's very difficult for you na to stabilize your emotions. Pwedeng ganun. Nahihirapan ka, pwedeng iba may nagtitip, kumbaga parang tumatagilid pagdating sa emotional side, like hindi, pwedeng mga emotions na hindi makontrol. Ayan. So, importante yung balance. Yung iba pwedeng hindi pagkakamartir, or kung hindi man pagiging martir, sobrang matiisin, pwedeng lack of sympathy para sa'yo. Ayan. Baka yan yung magiging problema ng iba sa inyo. Or masyado kayong martir. Or anytime pwedeng sumabog pag nagtitiis ng mga emotions yan. May mga ganyang tendencies whether ikaw or person na nakakadeal mo. Blessing or advantage mo. To. So, nakikita ko dito, ikaw yung tao na slowly but surely. Nakikita ko naman yung hard work,
willing ka kahit mabagal. So, kahit halos hindi mo ma-feel yung progress, yung pag-usad, nakikita ko naman ikaw ay very diligent, committed. Yun naman ang importante dito. Or kung meron mang person na ganyan, no? So, importante naman dito is yung commitment, yung hard work. Hindi naman kung gaano kabilis. Yan, yung progress or yung galaw. Importante ay, persistent, committed. So, nakikita ko dito, this October, maaaring marami kang ma-accomplish, no? Merong productivity, may creativity rito. Pagiging effective, yan. So, napaka-efficient mo. And magagawa mo yung mga responsibilities, yung mga tasks, yung mga kailangan mong gawin. At ganado ka, masipag ka, matyaga ka, patient ka, consistent ka, tuloy-tuloy. Yun lang naman yun. Okay? Maaring mabagal, pero at least slowly but surely nga, di ba yun yung sinasabi ko. And pagdating sa future or yung next na paparating or mangyayari para sa'yo, you have the High Priestess. So, sinasabi dito is use your intuition. You need to trust your own counsel first. Yan. So, this is the time na gamitin mo yung best judgment mo, yung discernment mo, hindi yung mga sulsul ng iba. Yan. Pakiramdaman mo mabuti. Ikaw mismo, mafe-feel mo to, alam mo eh. Ayan o, ganyan ka ka-sensitive, ganyan katalas yung intuition mo. You have the sacred knowledge and i-trust mo lang itong gut feelings mo. Trust your own judgment or your own counsel first bago ka magkinig sa iba. Okay? This is sensitivity eh. Kasi mafe-feel mo eh. Bakit sinabing sensitivity? Heightened yung iyong intuition. Malakas pakiramdam mo. Ganun ka ka-sensitive. Masasagap mo yung mga bagay-bagay. Basta, alam mo, you just know na ito talaga, ito yung tama, ito yung ganito, ganyan. Basta mafe-feel mo na lang yan. So, meron ditong energy ng Pisces, meron ding energy ng Taurus. Yan, baka may mga ganyan ka sa chart mo, or may nakakadil kang ganyan ng mga tao ngayong October. Tignan na natin love life mo ngayong October, Taurus. Love life mo ngayong October. Wow, unbreakable. Oh, ano man itong connection na to, labeled ito hindi. Mag-asawa man kayo, mag-partner, mag-jowa. Hindi basta-basta matitinag yung samahan ninyo. Oh. At yung iba dito na single, sabi maging open ka daw sa mga possibilities. O kung may single ka man, taken, mag-asawa, maging bukas ang puso sa isa't isa. Okay? Makinig, pakinggan. Makiramdaman yung person. Hindi yung sarili mo lang agad. So, yan. Ano to, give and take lang ito. At maging open ka sa possibilities. Buksan mo yung puso mo. Huwag masyadong patigasin yung puso mo. Okay? Pakinggan mo muna, intindihin mo, pakiramdaman mo. Kasi ito nakikita ko, kung meron man kayo nagiging problema, naman yung kinakaharap nyo ngayong October, hindi ito basta-basta etong samahan nyo, solid. Makaranas man kayo ng mga pagyanig dito sa relationship ninyo, hindi ito basta-basta matitinag. Andyan matibay yung pagmamahal at tibay ang pundasyon. Ayan genuine Kaya kung dinadoubt mo tong person na to, sinasabi dito, itong person na to ay genuine yung pagmamahal para sa iyo. Ma-overcome ninyo kung ano man. Kaya nga unbreakable, ayan ma-overcome ninyo any issues ngayong October. Okay? Pagdating sa mga wild cards, yung mga unexpected na pwedeng mangyari or paparating sa'yo, dito tayo kukuha sa tea leaf cards natin. Kaya pala, ayan
Intimacy card. Solid eh, no? Ganda. Mga unexpected na mangyayari. Meron ka unang-una dito, Tower. Oh, success ito. Solid foundation. Ano ba sabi ko? Diba? Hindi mayayanig basta-basta to eh. Anumang issues dumating eh sa inyo. Sa love life man yan at sa ibang bagay. Oh. Oh. Meron kang solid foundation. Pagiging matatag na kung ano man yung tinutukoy dito. So, hindi ka basta-basta gigibain dito. Ano? Matatag yan. Hindi ka madidefeat. Andyan yung success, no? Basta ikaw ay nag-e-effort, sabi ko nga, hindi importante dito yung pabilisan, ang importante consistency, diligence, commitment. So, nakikita ko dito is success na hindi mo ine-expect, no? Dahil ikaw ay taong ma-effort, masipag, matiisin, nagsusumikap. Ano pa? Okay, meron ka ring older man, hindi mo ine-expect dealing sa relationship with an older man. Oh, hindi ko alam kung sino to, basta male figure na may edad, senior man hindi, kadugo man, romantic man or hindi. Ayan na yung ladder, ano pa yung hindi mo ine-expect? O maaari kang ma-promote, maaari kang mag-level up sa ginagawa mo. This is progress, development, improvement. Okay, so nakikita ko nagtatranscend, umaangat, no? May pag-angat, may pagle-level up sa kung anumang area ng buhay mo ito na hindi mo inaasahan. So, ang ganda. Ano pa? You have rainbow, no? Lumilitaw yung rainbow kapag katapos ng storm. So, tapos na yung mga mahihirap na kalagayan, sitwasyon, adjustment periods, tapos na yon at ang paparating sa iyo is rainbow and sunshine, which is happiness. No? Ibig sabihin, good stuff na yung paparating sa iyo. Tapos na yung storms, tapos na yung mahihirap, yung challenges, yung mga asim, yung mga alat. So, magaganda na yung next na paparating sa iyo. And for your closing messages or mga payo ng cards ngayong October, Taurus. So, may Pisces energy dito and Taurus ha. Baka may mga nakakadil kang ganyan. Una, perfect timing daw. O, baka ngayong October, ito na yung perfect timing kung ikaw ay nag-aatubili. O, ito ay maaaring confirmation, senyales na itong October yung time na gawin mo yung bagay na yan. Kung meron kang procrastinate, no? Kung meron kang dapat umpisahan, ito na yun. Saan mo, ito na yung tamang panahon. Perfect actually, no? Samantalahin yung perfect timing. Oh, maybe this is the perfect time to let go of something also. Kasi may sinasabi. Okay? So, may mga dapat i-let go. Bitiwan mo na yan. Pakawalan mo na. I-get rid mo na. I-goodbye mo na. Ayan. May mga bagay na dapat luwagan na natin, kapit, or eventually bitiwan na eh. Ito yun. May mga bagay kang dapat i-let go. Difficult man yan o hindi para sa'yo. And communicate clearly. Importante yung pakikipag-usap. Pwedeng magkaroon ng mga misunderstanding. So, importante na nakikipag-communicate ka. Sinasabi mo, inaalam mo. Yung side ng iba, yan, hindi man sila nagsasabi, so aalamin mo, and ikaw din, isabihin mo directly, makipag-communicate ng maayos. So, communication is key ngayong October. So, yan, ito yung October reading mo, Taurus, no? Hangad ko na magbigay ng kaliwanagan sa'yo itong reading na to, or makatulong, maging guidance mo. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna.
Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.